Hindi maitatangging sa ngayon ay ang China ay malawakang itinuturing bilang ang pinakamakapangyarihang bansa sa Asya at isa sa mga pandaigdigang superpowers dito sa mundo. Marahil ito ay dahil sa malaki nilang populasyon, mabilis na paglago ng ekonomiya, paglawak ng lakas militar at ang ilang mga makabago nilang teknolohiya. Sa kasalukuyan din ay harapang ipinapakita ng mga Tsino ang impluwensya at interes nila sa rehiyon at sa iba pang mga bahagi ng mundo. Subalit dahil sa mga agresibong nagiging mga pagkilos ay dumami ang kalaban at mga hamon ang siya ngayong kinakaharap ng naturang higanteng bansa. Isa na dito ay ang kamakailan lang na paggawa ng nasyon ng Japan ng isang kapansin-pansing pag-unlad sa pagsisikap nitong malampasan ang China lalo na sa larangan ng sandatang laser. Binuo at sinubok ng Japan ang iba't ibang uri ng sandatang laser na maaaring ang i-apply mapadepensa man o pang-opensa. At nito lang din ay lubusan ang inihayag ng Tokyo ang tatlong bago nilang sandatang laser na tiyak na magdudulot ng pagkabahala sa hanay ng puwersa ng mga Tsino. Ano nga ba ang mga sandatang ito? Paano sila gumagana? At ano ang kahulugan nito para sa balanse ng kapangyarihan sa kontinente ng Asya? Base sa nagdaang kaganapan ay ang Japan at China ay may mahaba at masalimuot na kasaysayan ng animosidad. Ito ay nag-ugat sa magkaibang pananaw at alaala sa kanilang mga nakaraan, partikular na o lalo na yung malupit na pananakop ng Japan sa China noong kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa ngayon kasi ay hinahangad ng Beijing na kilalanin at humingi ng tawad ang Japan sa mga krimen at kalupitang ginawa nito noong nagdaang digmaan. At inaakusahan din ng mga Tsino ang Japan na tinatangka umano nitong burahin o baliwalain ang madilim na nangyari nilang kasaysayan. Sa kabila namang panig ay iginiit naman ng Tokyo na nagpahayag na ito ng pagsisisi at nagbayad ng reparasyon para sa mga nagdaan nilang mga nagawa sa nakalipas. At ayon pa rin nga sa claim ng Japan na ginagamit na lang ng mga Chinese ang kasaysayan upang palakasin ang nasyonalismo nito at bumuo ng isang anti-Japanese na mga sentimiento. Pero mga kabalita ay bukod sa nakaraang pinaghuhugutang kasaysayan ay mayroon ding seryosong alitan ang dalawang bansa sa kasalukuyan at ito ay tungkol sa kalagayan na may kinalaman ang nasyon ng Taiwan. Ang nasabingang lugar ay isang self-governing island na itinuturing ng China bilang isa nilang breakaway province na dapat ibalik sa ilalim ng kontrol nito at sumumpa pa nga sila na kahit nasa pamamagitan ng pwersa kung kinakailangan ay sisikapin nilang ito ay talagang kanilang muling makuha. Balik muli sa side ng Japan na bilang pinakamalapit na kaalyado ngayon ng Estados Unidos ay masidhi din nilang sinusuportahan ang karapatan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili at panatilihin ang umiiral na demokrasya sa pamahalaan nito. At sa mga nakalipas na mga buwan at taon ay nagpahayag ng pagkabahala ang Japan sa tumataas na bantang militar ng China at agresyon patungo sa Taipei. Ilan sa halimbawa nito ay tulad ng paulit-ulit na pagpapalipad ng mga warplanes sa ibabaw ng Taiwan Strait, pagsasagawa ng mga naval exercise malapit sa isla, at ang huli ay ang pagpasa ng anti-secession law noong year 2005 o ang siyang batas ng People's Republic of China na nagpapapayag ng isang militar na aksyon sakaling magdeklara ang Taiwan ng sarili nitong independensya. Kung kaya't dahil dito ay buong tatag na nangako ang Japan na makikipagtulungan sila sa US upang protektahan ang isla kung kinakailangan batay na rin sa Japan-US Security Treaty. Kaugnay nito ay upang harapin ang tumataas na kapangyarihan at impluwensya ngayon ng Beijing ay namuhunan ang Japan sa pagpapaunlad ng sarili nitong advanced na teknolohiyang militar sa nakalipas na dekada. Gumawa ang Japan ng mga stealth fighter tulad ng Mitsubishi X2 Shinshin at Joint Strike Fighter na F-35 Lightning II na kayang iwasan ang radar detection at umatake sa malalayong mga target. Nag-develop din ang Japan ng hypersonic missiles tulad ng HGB at HIIA na kayang lumipad ng mas mabilis kaysa sa speed of sound at may kakayanan pa rin itong tumagos sa mga depensa ng kanilang mga potensyal na makakalaban.
Pero bukod dito ay nakatuon din ang Japan sa pagpapaunlad ng quantum technologies tulad ng quantum computers at quantum cryptography na lubha namang magpapalakas para sa kanilang computing at communication capabilities. Subalit bukod sa lahat o pera pa sa mga nabanggit ay idine-develop din ng mga Japanese ang tatlong sandatang laser na maaaring magbigay sa kanila ng malaking bentahe laban sa kanilang mga kalabang Tsino. Ang unang set ng sandatang laser ay dinesenyo ng Kawasaki Heavy Industries o KHI at ng Mitsubishi Heavy Industries o ng MHI. Sa unang pagkakataon ay isinagawa ng Mitsubishi ang mga outdoor field test sa lokasyon ng Tanegashima, isang maliit na isla sa timog ng main island ng Kyushu, at dito ay ginamit nila ang prototype ng kanilang Counter Unmanned Aircraft System o ang CUAS. Ang CUAS ay may kapabilidad na pabagsakin ang isang drone gamit ang 10 kilowatt fiber laser mula sa layong 1.2 km sa loob lamang ng napakabilis ng 2 hanggang sa 3 segundo. Plano ng Mitsubishi na i-deliver ang prototype sa Japanese Ministry of Defense nito pang Disyembreng nakalipas at umaasa na makatatanggap ng kontrata para sa mass production ng naturang sandata. Maaaring ikabit ang CUAS sa mga ground vehicles para sa madaling mobility at ano pa mang mga mabilisang deployment. Samantala, ang side naman ng Kawasaki o KHI ay bumubuo ng isang 100 kilowatt vehicle mounted shoot-down system na maaaring ikabit sa isang mas malaking trailer type na sasakyan. Kinakailangan ng sistemang ito ng malaking power supply at cooling water circulation system para nga mahawakan ang mataas na output ng laser power nito. Maaaring makabuo ang sistemang nabanggit ng malakas na laser beam na kayang sirain hindi lang ang mga UAVs o mga unmanned aerial vehicles, kundi pati na rin ang iba pang mga aerial threats tulad ng mga missile, rocket at ilan pang uri ng mga artillery shells. Ipinakita na ng Kawasaki Heavy Industries ang prototype ng kanilang shootdown system sa DSEI, ngunit mapapansing ang kanilang ginamit lamang dito ay ang 2 kilowatt na laser dahil ayon kasi sa mga opisyal na ang mga laser system na 100 kilowatt at 2 kilowatt ay gumagamit ng parehong uri ng fiber laser na may wavelength na 1 micrometer. Ilan pa sa impormasyon ukol pa rin sa shootdown system na ito ng Kawasaki ay gumagamit ito ng infrared camera upang makita at masundan o matrace ang kalabang drone, at pagkatapos ay kusa nitong ilalak ang target at kasunod na doon ay ang pagpapaputok ng laser beam direkta laban dito. Sinimulan ng Kawasaki ang evaluation test sa sandatang laser na ito noon pang April 2023 at layuning tapusin ang development sa taong paparating na 2025. Sa binubuong sandata na ito ay inaasahang maaari itong lalong magpalakas sa kakayahan ng depensa ng Japan laban sa ngayon mas tumataas na banta ng mga unmanned aerial vehicles na mula sa kaalitan nitong mga nasyon. Bukod pa sa mga nauna na nating binanggit ay nakamit din ng Japanese Ministry of Defense ang isa pang kahangahangang pagtatagumpay sa pamamagitan naman ng successful na pagtetest ng isang railgun sa kalupaan. Ito ay isinagawa sa pakikipagtulungan o collaboration sa pagitan ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF, katuwang ang isang dibisyon ng kanilang kagawaran ng depensa o ang Acquisition, Technology and Logistic Agency na mas kilala sa pinaikling tawag na ATLA. Hindi ibinunyag ang detalye ng ginanap na pagtetest, lalo na ang lokasyon at petsa kung saan at kailan ito nangyari. Ngunit ayon sa claim ng ATLA na tanging ang bansa lamang ng Japan ang nag-iisa at ang pinakaunang nasyon na nakagawa ng bagay na ito. Sinasabing bihira kasi sa mga railgun ang nasa kalupaan, bagkos ay karaniwan lang kasing nakikitang nakakabit ang mga maritime railgun sa ilang uri ng mga barkong pandigma. Ang railgun ay isang sandata na gumagamit ng electromagnetic force upang ilunsad ang mga projectile sa pamamagitan ng napakataas na bilis nang hindi nga gumagamit ng anumang pampasabog o propellant.
Maaaring tumama ang railgun sa mga target kahit pa sa may kalayuang range o saklaw na distansya nito na may malaking katumpakan at nakapipinsalang lakas. At sa kasalukuyan ay sinasabing isa itong potensyal na game changer sa larangan ng modernong pakikidigma. Inaasahang magiging operasyonal ang next generation railgun system na ito sa huling bahagi ng dekadang kasalukuyan. At kapag umentra na ito ng lubusan sa serbisyo, ay hindi lamang iyon magbibigay sa Japan ng mga kakayahan para makapagpabagsak ng mga paparating na long-range missile, kundi dahil pa rin sa naturang weapon ay magkakaroon ang depensa ng mga Hapon ng multiple interception capabilities na kanila namang maaaring ipangontra laban sa mga paparating na banta tulad pa rin ng mga UAVs, mga missile at rockets at sa alin pang mga artillery shells. Tulad ng nasabi na natin sa unang bahagi ng bidyong ito, ay hindi nga lang ang mga nakalipas na iringan ang siya ngayong dahilan kung bakit mas pinili ng Japan na irebisa ang kanilang konstitusyon ukol sa pagiging pasipista ng kanilang nasyon. Marahil ay ginawa iyon ng pamahalaan ng Japan, lalo pat sa ipinapakita ng China pati na rin ng kaalyado nitong North Korea. Halimbawa na ang animoy pagmamalaki ng kanilang bagong develop na mga sandata, kung kaya't nakaramdam na rin ang Tokyo ng panganib para sa kanilang sariling nasyon. Kung kaya't dahil dito ay sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng seryosong hakbang ang Japan upang magsimula muling palakasin ang kanilang military capabilities. Kayo mga kabalita, sa palagay nyo ay tama lang ba ang pagpili ng Japan na muling palakasin ang kanilang depensa dahil sa mga lantarang banta ng mga kapitbahay nilang mga nasyon? O sa kabila naman panig ay mas pabor ka ba kung pananatilihin ng mga Hapon ang pagiging pasipista na siyang ang doktrina na sumasalungat sa usapin ng pakikipagdigmaan? Isulat lamang sa comment section ang inyong mga pananaw at mga opinyon at kung ano ang inyong saloobin ukol sa topic natin sa video na ito.